Grabe, laki pala ng motor na to, no? Wala pala siyang center stud, sir. Wala. Classic stainless talaga. Bale, ito ang pinakaunang beses na magre-review ako ng 400cc sa channel ko. So, yun. Motorstar Cafe 400. Before natin simulan na ikutin tong motor na to, syempre, katulad ng lagi nating ginagawa. Intro muna tayo. Itong Cafe 400 na i-review natin as of now is naka-version 2 na po ito. Kasi yung first version o yung pinaka-version 1 nito, sa pagkakaalam ko, nai-release yon since, alam ko, 2021. Around 2021 po, tama? Around 2021. Bale, ayun. So, para malaman natin yung pinaka-brief details para dito mismo sa motorsiklo na to, syempre, alamin natin yung pinaka-technical specs na meron dito mismo sa unit na to. So, ayun. Mapapansin natin mabuti na itong actual na unit na ito, dito mismo sa harapan natin, ang gamit niya mismo na light system in terms of mismong headlight niya, then also pati na rin sa kanyang turning lights is naka-traditional bulb type pa rin. So, na-emphasize pa rin ito mismo yung pinaka-actual na classic and traditional looking na bike mismo. Dito mismo sa concept na nilagay dito mismo ni Motorstar sa design niya. Plus, mapapansin din natin, mamaya pupuntahan natin to, yung instrument panel niya dito. Meron siyang dalawang instrument panel for this bike. Then, ayan, mapapansin din natin dito mismo na yung kanyang suspension is exposed din. Naka-telescopic fork suspension din po ito. Plus, meron din siyang included na suspension cover dito mismo sa bandang front. Ngayon, punta tayo dito mismo sa pinakababa. Yung may pinaka view mismo ng bike, since walang available na center stand to, as of now, ganito na lang muna yung po pwede nating kuha na video as of the moment. Yung kanyang wheels is naka-spokes type or rayos type pa rin. Then, kung mapapansin natin mabuti na mas may kalakihan yung gulong nito compare dun sa mga typical na Cafe Racer na nakikita natin dito mismo sa market, especially dito mismo kay Motorstar. Ngayon, size tayo, as of the base mismo sa pagkakaalam ko, yung actual size ng gulong nito is 100 by 90 by 19. Dito pa lang yan sa harapan. Tapos, kung titingnan natin mabuti, naka-round disc brake na rin po ito, na meron na rin siyang kasamang dual piston calipers for braking system. Ngayon, in terms of add-ons, kung may CBS na ba to or ABS, wala pa po para sa unit na to. Pero, kaya niyang i-provide yung stopping power na kailangan nyo para dito mismo sa unit na to. Goods na goods din. Ngayon, punta tayo dito mismo sa pinaka-rider section. Meron siyang dalawang instrument panel dito, which is pareho yung naka-analog. Mapapansin natin yung mabuti. Plus yung kanyang keys. Ayan. Activated na rin pala to. So, pansinin natin mabuti anong meron dito sa kanyang instrument panel. So, wala siya nung gear indicator, obviously. Pero, andito yung kanyang speedometer. Yung actual na odometer mismo, nandito rin sa kanyang bike. Plus yung high beam and low beam indicator. Plus yung kanyang turning lights indicator. Ngayon, dito sa kabila, ano yung makikita natin? Andito yung actual na tachometer ng motor. Very classic siyang tingnan. Kuwang-kuha niyo yung pagka-retro classic style nung isang motorsiklo na dito mismo sa unit na to. Then, ang ganda ng application nila dito since ayan, big bike nga naman tong unit na ito. Plus neutral indicator, tapos yung fuel indicator nila. Wala siyang fuel meter. Goods na merong fuel indicator para at least nalalaman natin kung kailangan niya na ba talagang pagasan or hindi pa. Ngayon, punta tayo mismo sa pinaka right side controls ng motor na to. Controls, kill switch, headlight switch, gumagana na. Electric start button. Baka mag-start to, sir, ha? Hindi naman, wala namang gas. Sige. Nakakatakot eh. So, yun, electric start button or electric ignition button. Andito na si mismong right. Ayan. Papapansin natin mabuti yan, mga dre. Tapos, left side controls tayo. Sa left side controls, meron siyang choke since carb type pa nga itong motor. Horns, turning lights,
which is working. Ayan o, working. Gumagana pareho yan. Tapos dun din mismo sa indicator. Plus, meron din tayong high beam and low beam. Plus yung kanyang passing. May ilaw din to. Ayan. Tapos ito yung kanyang handlebar. As usual, classic looking or retro style. Retro classic looking na motor. Matik yan, naka-naked handlebar yan. Medyo may kataasan nga lang. May kutob ako, parang alam ko na yung magiging stance ko nito mamaya na pag sinakyan ko to. Pero sana kayanin ko rin, kayanin ang binti ko to since medyo may kabigatan yung motor na to. 400cc. So ayun. Tapos punta tayo sa pinaka-tank niya. Ito yung tank eh. May kalakihan to. Ngayon, ito ang tanong, ilan nga ba yung fuel capacity ng motorsiklo na to? Yung kaya niyang ikarga na gas dito mismo sa motor na to is umaabot siya ng at least 13 liters of fuel tank capacity. Sige ko na lang din dito mismo mga dre yung actual na fuel consumption nito while riding. Average lang yun, hindi yung pangwaswas. Ayun, yun na muna. Punta tayo dito mismo sa kanyang baba. Ayan, papansin nyo wala siyang center stand kaya medyo ganito yung stance nung motor habang nire-review natin. Then mapapansin din natin mabuti mismo naka-rubberize na rin yung kanyang foot pegs dito mismo sa may rider section. Tapos disikwat din yung kanyang gear shifting. Ayan, then also mapapansin din natin yung elbow ng kanyang tambucho. Akala ko chassis nga eh. Ayan. Same din pala dito sa may bandang likod. Yung OBR niya naka-rubberize na rin, complete with covered na rin yung pinaka steel pegs niya dito mismo sa likod. Ang ganda rin ng pagkaka-frame niya dito. Chassis or yung swing arm, ayan, plus yung kanyang exhaust. Ganyan na ganyan yung itsura niya. Bali hindi lang nag-iisa yung exhaust nito ah. Punta tayo sa kabila para makita natin. Ito siya mga dre. Yung pinaka-system niya dito mismo sa may bandang kanan. So mapapansin nyo, naka-dual type yan or naka-dual exhaust yan. Tapos ito yung kanyang brake pedal. Medyo may kalakihan din. Easy to access na rin for foot brakes. Rubberized din yung kanyang OBR. Tapos yung kanyang riders pegs. Plus meron din siyang indicated na kickstart. Ito kagandaan dito kasi katulad ng sinabi ko last time nung sa Cafe 150, hindi ka lugi dito pag may kickstart. Bakit? Kapag may kickstart kasi, if ever na masira yung electric ignition button mo or yung electric start button mo, o pwede mong i-access o buksan yung makina ng motorsiklo mo for using this para at least magagamit mo pa rin siya kapag nasa biyahe ka. Balik natin. Tapos, mapapansin din natin mabuti dito mismo sa kanyang suspension. Naka-dual shock suspension na rin ito. Ito. Ibaso yung kanyang suspension dito mismo sa likod. Kabilaan yan. Plus, mapapansin din natin mabuti yung kanyang chassis. Ayan. So, in good quality rin siya. Then also yung gamit niya na braking system sa likod. Is naka-drum brake pa rin. Medyo may pagkamakapalan din talaga yung kanyang gulong sa may bandang likuran since ayan. Yan naman talaga yung assembly ng pinaka rear wheel ng mismong motorsiklo, especially pag classic. Ngayon, naka-spoke wheels to. Ang tanong na lang dito, naka-tube type din naman to probably. Ngayon, ang tanong na lang dito, ano bang size ng gulong na to? So, yung gulong nito mismo sa rear is umaabot ng 130 by 70 by 18. So ito mas malapat to as we expected. Light system sa may bandang likod, take note of this. Naka-valve type pa po ito lahat. Turning lights. Then also pati na rin yung kanyang taillight sa may bandang likuran. Ayan. Tapos may malaking fender din, good for meron lang siyang konting overlap ng konti sa may meron lang siyang konting overlap dito mismo sa magkabilang gilid. Nasasakto nga naman dito mismo sa pinaka-gulong ng motorsiklo na to. Plus yung kanyang plate holder nakarekta na rin mismo sa kanyang taillight. So, ayun. Alas sa ikot ko na kayo dito mismo sa pinaka-motorsiklo na to. Ngayon, alamin natin.
C-tie test natin to, tingnan natin kung abot ko nga ba to, or abot nga ba ng 5.5 tong motor na to. Natin. Ang laki. Tikto ako dito. Tsaka, ano nga ba ano? Wala pa kasi ako nakikita ng mga maganda na nasakit. Hindi, meron pa lang. Binili 200 kilo. Binili mo ito 200 kilo. Ganun yung stance niya, pero ito mas mataas to. So, golden training yung juice. May pagkamataasan ng konti yung motor, pero kaya naman i-handle off to. So, since kapag pinapatakbo naman, doon naman siya gumagaan. Kalakihan din, medyo pabigatan din talaga siya pag naka-idle o pag nakatayo. Pero usually kaya naman ito dali nito mga bantong klase ng motorsiklo. Ang laki. So mga kaniwala, this is the first time na makasubong ko mag-test ng or C-type test ng isang 400cc. Kasi take note of this mga dre, ang pinakamataas na cc pa lang subukan ko sakyan is R3 pa lang. R3 or basta hindi ko sigurado kasi alam ko R3 yun. Yung nasa nag-review ko lang nung nakarating sa dating area ko. So, as of now, ito na yung pinakamataas na na displacement na nasakyan ko anong bangunin. Kaya naman siya i-manage. Basta marunong ka naman balance. Kalakihan na talaga yung motor. Saka ang ganda niya. Good for riding comfortability, tsaka medyo naka-upright yung position ko dito mismo sa motor na to. So yun, natapos na natin yung C-type test tong motorsiklo na to. Grabe ang ganda, this is the first time na nakasubong talaga ako ng 400cc. Na-overwhelm ako, kay Motorstar ko pa naranasan to. Grabe. Hindi ako makapagsalita. So yun, alamin naman natin yung pinaka-actual price nito since na tapos na natin ibigay yung overall technical specs plus yung kanyang mismong walkthrough dito mismo sa motorsiklo na ito. So ayun, punta tayo dito. Magkano nga ba si Motorstar Cafe 400? Ito yung price niya, oh. Ang SRP nito mga dre, kikita dito dito na lang tayo. Ang SRP nito mga dre is nasa 145,000 pesos. Ngayon, kung kukunin mo siya ng cash, 100, tama ba? Teka lang, ulitin natin. Sorry. So, ayun. So, Cafe 400, SRP niya is 145,000 pesos. Pag cash mo siya kung bibilin, or spot cash, meron kang makaka-discount ka. So, makukuha mo siya ng 133,300. Tapos, installment nito, kung kukunin mo siya ng installment kailangan mo mag-down payment ng at least 47,700 pesos. So, meron tayong dalawang terms of payment dito, which is 18 months and 12 months. So, sa 18 months is 6,039 pesos for 18 months. Yan, for 18 months yan Then, 12 months naman is 8,858. Then, kapag updated naman yung hulog mo, 400 pesos yung pwede maging rebate dito mismo sa actual na unit na to. So, sa mga gustong kumuha ng installment, ito yung requirements niya. Then, pinpoint ko na lang dito yung pinaka-address mismo ni Motorstar, Bagong Silang, Caloocan. Dito lang siya sa may base na yun Sa harap lang ng Metrocat Barbershop, yun ang hanapin nyo. Tapos Shell's Day, special loan po dito. Nakapag-endorse pa tayo. So, yun. Ulitin ko lang, SRP, 145,000. Pag binili mo siya ng cash, 133,300. Pag kukunin mo siya ng installment, down payment mo is 47,700. Then also, monthly is 6,339 for 18 months and also 8,858 for 12 months. So, rebate natin dito is 400 for updated payments. So, yun nga mga dre. Nandito na lang muna tayo. Grabe, na-overwhelm mo sa motor na to. Ang laki. So, keep safe always. Ride safe. Wish ko lang magkaroon ako ganitong motor So, yun nga mga dre. Nandito na lang muna tayo. Chops out. Ingat kayo palagi. Laki niya.